mo ibig ng imong kapal, pakaingon, good morning, God bless you, how are you? Amen, happy na po ng December, next week September, nagdalian kayo, no? Hindi nakit kaya ang bulan. So, karoon na kabuntagon o saka pribilehiyo para sa atong tanan na makapaminaw sa tulong sa Ginoo. Napatay, karoon pa lang yun naka-join ani nga fellowship. Napatay first timer. First time niya nga naka-apin ani nga o nakasimba diri napatay first timer. Okay, wala. So, palakpakan na lahat ang pagtanan yung mga first timer. Okay, so, karoon na kabuntagon. Gusto na akong ipaila-ila sa inyo magdala sa atong mensahe. Usa siya sa tribe leader ng sa women. And hopefully, masaligan siya. And kung magbakasyon ko, masaligan din siya. Sige, atong i-welcome pa ng speaker, Ma'am Maria Virginia. Father, salamat sa opportunity, Lord, nga makaduwag na sa imong pulong karon nga kabuntagon. Mga pag-ampo, Lord God, nga mabayaw ka sa among taliwala, walay mukuha sa glory, kundi ikaw lamang. Anabihan nimo nga among kasing-kasing, ready, Lord God, mudawat sa imong mensahe, ready po mudawat sa portion na mo karon nga kabuntagon. Holy Spirit, have your way in this place. Be exalted, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Natin tanawan nga video. Dahil saan to, masakit to sa mata, nadadaan na ako na sa apit meeting. Pero ano kaya ang mas importante? Talagang ilagay nila ang mga tao sa maglalagyan. Hindi yan ganyan, tatanggalin sila nila nang wala sila naman, walang nakaan ka ng masyet sa mga tao. Walang yan, nagkakaroon. Pero ang malibig natin kung ibigay, nabawala pali yung zero drugs natin kami ng alikutin ngayon. Gusto namin ibigay sa buong mamayan na dapat yung kalye, daanan ng sasakyan, sa kayong bangketa, daanan ng tao for pedestrian purposes.
alisin ang pobre dahil istorbo. Salamat sa pagtanaw sa atong showing. So, kung atong tanawon ang video, no, especially sa mga tao nga nagpuyo diha, ang initial din natong reaction is kaluoy Manila, oy. No, kanang di pagkaitan sila sa ilang rights, and then actually daghan may mga other videos mas brutal pag itong uban kay makigbisog yun sa yuta, ang uban makigpatay yun, no? Ang uban nagbinatuhay na isa ka video, wala na butang kay medyo ano lang kay siya bukat sa heart na yung uban yung napusilan, tungod lagi kay nakig-fight sila sa ilang right, no? And maluoy ka ang magtanaw ani ng mga tao because hindi mga kababayan nagpagbiyan nato sila, and then kanang napagkaitan lang din sila sa ilang right. Pero mga igsoon, whether we like it or not, illegal settlers yun. So naagyoy tag-iya ato. Kato nga video kong ipakita, napin mas sila sa kalsada. So definitely sa government dito. Pero katong naapay, dili lang dito sa Manila, but even here, even sa Bukidnon, sa every place there is sa Philippines na ang yun, no? Visible na siya. And may ganit karon kay dili na yun anak ka brutal ang mga riot sa una katong time pa ni Ramos na time, mas grabe ang mga kwan ato pag-demolish sa mga tao makigpatay gyud, no? But again, kung atong sutaon, atong hisgutan ang legalities na agyoy tag-iya o makayon bitaw wala gid sila karapatan, no? So, good thing po sa government kung gi-provide sa relocation, salamat po ana sa Ginoo. But ang ako gusto nga ipaabot karon is kung kinsay tag-iya, kinsay legal ana nga dapit or ana nga yuta. So, in relation sa akong i-share karon, ang atong theme is all about revival, a call to possess the land. So, atong basahon ang pulong sa Ginoo sa Joshua chapter 1 verses 3 to 5. So, bago ko yung pagbasa with your eyes, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Atong basahon sa Bisaya. Josue, Kapitulo 1, magsugod na sa versikulo 1. Human mamatay ang sulugoon sa Ginoo nga si Moises, ang iyang katabang nga si Josue nga anak ni Nun, giingnan sa Ginoo. Patay na si Moises nga akong alagad, busa ikaw o ang tanang katawhan sa Israel, pangandam kamo sa pagtabok sa suba sa Jordan, og lakaw ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Sumala sa giingon ko ka Moises, gihatag ko kaninyo ang tanang yuta nga inyong pag-aagihan. Ang mga utlanan sa mga yuta ninyo magsukad sa kamingawan sa habagatan hangtod sa kabukiran sa Lebanon, sa amihan o gikan sa dakong suba sa Euphrates o sa kayutaan nga Hitihanon sa silangan hangtod sa dagat sa Mediterranean. Wa ko sa unsa na siya kadako, basta kay from east, west, north, south ang gihatag no nga teritoryo nga para sa mga Israelites adto matay sa time ni Moses. Walay makabuntog kaninyo sa tibuok mong kinabuhi. Maguban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises. O dili ko gayod ikaw pakyason o biyaan. God bless His word. Amen. So mga
igsuon, kung ibase na to sa video, ngayon si Lord nga na ay promise na nga land gihatag para sa mga Israelites. Unya, kung ikaw, para sa tawhanan lang bitaw, ni nagpuyo nga to, dili na ba basta-basta ang mga nagpuyo. Ang mga nagpuyo nga to is mga isog ng mga Amorites, Jebusites, mga naay, mga Hittites, no, kana sila mga tao nagpuyo diha nga lugara. And gusto ni Lord na ihatag sa Israelites, pero dapat na ibuhaton ang mga Israelites, ilan yung sakupo ng lugar, ilan yung patyon. And mind you, sa unang panahon, pinatiyanay yun, wala'y kaluoy. Ay katong mga tao nga ilang mga pangpatyon, wala man pudod silang ituo sa Ginoo, kay ang ilang mga gipangsimba mga Diyos-Diyos man ato nga panahon. So, ang inyo sa Lord, ang instruction sa Lord, inyo na nakayuta. Pero kay, kung ikaw ba tawhanin lang, mahadlokid ka, mabu-invade anak ngayuta. No? So, ang Book of Joshua, naghisgot din na siya sa journey sa mga Israelites, no, sa pag-invade anak nga kayutaan na gi-promise ni Lord sa ila. Then si Joshua, mo ni ang kanang Moses aid, mo nang iyang next in line ba na namatay naman si Moses, so siya din ang matigbiso. No, in fact, siya ang commander sa military, siya po ang statement anak nga time. Kumbaga, siya ang makikistorya sa mga tao. Kung nakita na niya giunsa ni Moses katong buhi pa po si Moses. And nakita po niya kung unsa ka mga masupakon ang mga tao at tumatay. Dili basta-basta sige bagut-but, no, tanan, sige complain tanan. Mo na nga medyo mo atras din si Joshua. Pero kay ang gituuhan o gibarugan ni Joshua nga ang nagsaad nga dili man basta-basta nagsaad siya, dili man tao, kundi ang atong buhi nga Diyos. Now, ang title sa akong share karon is Possess the Land. Magwa na ko na butang. But anyway, ang first part is naigi-promise, di ba? Naigi-promise si Lord sa Joshua o sa tanan nga mga Israelites. Katong yuta. Ang pangutana, naabay pa gi-promise si Lord sa ato nga yuta? Amen. Naamay mga kayutaan? Amen. Ha? Amen. Amen? Haman niya? Sa langit ang yuta. Literal ba? Di ba waka tayo literal din nga yuta nga atong adtuon niya, di ba? Nag-desire ta nga mag-build, no? Then we desire nga mag-build o kanang own na nato nga building, pero wala mo tayo yuta. So kaya, muna, asa man ang i-promise ni Lord na yuta din sa ato? Di ba wala man? Wala pa. O pag ito na downan. Nara sa atong mga pag-ampo hinoon, pero wala pag yun ba nga isuon. So, unsa di ay ang i-promise ni Lord sa ato? Unang-una, God has promised us the land, promised us the possessions of the land. So, akong sambasahan sa Genesis 17 verse 8, the whole land of Canaan where you now reside as a foreigner, I will give you as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. So, God has promised us the possessions of the land. Asa maning land, sister. Wala magay ni balay karon eh. No, nakipuyo ra manggani ko. No, another thing. So, dominion over the earth. Kung saan man ako pagdumala, no? Pagduminar, na wala ko dapat duminaran, no? Duminahon sa ba? So, Genesis chapter 1 verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Ang ikatulo, inheritance to possess. Deuteronomy chapter 1 verse 8, see, I have given you this land. Go in, mga Israelites, ang diingnan sa Lord ani. Go in and take possession of the land the Lord swore He give you to your forefathers. Nagsugod magid kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, igsuon ang kanang klase nga promise ni Lord sa iyang mga
anakan, no? And to their descendants after them. Karon again, unsa man ang promise nga sa una ra man yung panahon. So the promise ni Lord sa mga taga-Israelites man, para sa ako, present time naman ta karon. Unsa day ang promise ni Lord sa ato? Mga igsoon, ang promised possessions and inheritance ni Lord is our family, ministry, job, businesses. Ang mga estudyante dire wa pa na-apil. Okay. Family mo ni ang kanang promise ni Lord. Of course, gusto sa Ginoo nga tagaan ta og pamilya nga dili lang madagayaon, dili lang malipayon nga klase nga pamilya, but kinabitang pamilya nga nakaila diha kay Lord. Pamilya nga naay relasyon diha kay Lord. And aware ta nga dili pagyud tanan sulod sa atong family. Diba? Nga naay relasyon kay Lord. Yes, nakaila na sila kay Lord. Pero wala pa sila relasyon. Kaya kung naamag ko tayo relasyon kay Lord, masin pag-unsa ang mga pagsulay sa kinabuhi, mga igsoon, makabarog din gihapon ka. Amen? So, importante nga, kaninga possession, kaninga inheritance nga gihatag ni Lord, dili man yuta. Pwede ba kayo nga, bahala wala kayo daghang kabtangan. Basta importante na ako'y kanang complete nga family, malipayon nga family, di ba? Healthy nga family. Di ba? Nakita mo ana mo pang post sa social media karon, which is true ba ya? No? And dapat po, dili lang hataman, dapat po na ako'y relationship kay Lord. No ministry. Ay sister, wala ako'y ministry, wala kay ko ni-appeal sa backup singing, wala magay ko ni-appeal sa kanang instruments, di ko kabalo, di ko kabalo mo kanta, di ko kabalo mo sayaw, di ko kabalo maski pag-shakehan sa mga tao, di ba? No, di ba? Kaya mo shakehan sa inyo, isa na sa mga ministry din sulod sa church, di ba ko kabalo ka, mag-iulawan man ko. No, unsa may mong ministry? So on, ayaw mo kaibog, or ayaw mo kakuan mo, wala mo ko diri sa stage. No, this is just a secondary ministry. Because kitang tanan, ang atong pinaka-ministry is family. To win souls and make disciples here. Kada sa gawas, dili lang kay diri na sa sulod taman. No? Sa gawas, kanang maka-reach out na sa ubang tao, no? Makahatag ka compassion sa ubang tao. And very timely because natin barangay invasion. Ang book of Joshua is all about strategies kung saan pag-invade sa land. It's all about strategiya, different kinds of strategies yun para mabuntog nila ang kadtong nga land na gi-promise sa Lord. Nya kay 12 tribes baya sila. Although 11 na kay ang ika-12 ang Levites. So, tanan, lahi ang ilang portion na gihatag sa Lord sila. Hindi na nagibutad-butad, gi-divide. So, natagaan gid sila sa ilang bahin. So, igsoon, sa may mong bahin? Sa itong bahin, karon isip mga nituo kay Jesus, no? Mga kina, nituo man ta kay Lord. Hindi lang tataman mo tuo, dapat na ato tayo relasyon. So, ang atong bahin, dapat na atay ministry because this is our protection. Kung na kay ministry, naagi kay protection. So, mga nga, ang atong pinaka-ministry is to touch others' lives. Nanabay na bless sa imo. Salamat sa imong kinabuhi, sister. Panalangin kay ka sa ako. Salamat sa imong life, brother. Panalangin kay ka. Or even na lang dahil pag-smile. No? Pag-smile sa kanay kuan, kaila o dili man kaila, it's a blessing. Wa ka kasayod nga kana day nga tao na day siya gipagdaanan. Di nakakita siya sa imong pahiyong nga gwapo ka gwapa o gwapo. Namit kay na siya sa paminaw. And I really thank the Lord for the privilege nga nakapray ni sa naigalingan diya sa tungan-tungan na ampuan na mo. Then there's a kind of sister si pangalan natin niya. But anyway, na isa ka mother nga among na-sharean o naampuan. Wala ko kasayo doon sa isulod sa iyang kasing-kasing pero na-feel na ako nga kanang may hunger and thirst with sa iyang
lot-lot nga kung pwede balikan na mo to. So, schedule lang ni. So, ba kanang every Saturday ginabuhat na mo ni kanang excited day ko abot na ang Saturday. Mauban na po mi, magsakay-sakay na po mi sa mga batanon, mga tumi sa mga barangay, and mag-pray, and kung naami ma-istorya, mas maayo pag yun, no? So, mo ni ang direction ka lang sa church. Diri sa Jesus is Lord Valencia, kung diin, diri tananin ba? No? So, I encourage you to be part of this journey karon sa church nga mag-invade gid og mga barangays, mag-open og mga life groups. So na ministry, job, panalangin na, inheritance, possession na gihatag ni Lord, and that job should be a blessing. That job shouldn't be a hindrance. Nga wabot sa punto nga dili na ka makapangalagad sa Lord kay na busy na ka sa trabaho. If that job is moray mukawat sa time nimo kay Lord, mag-reflect na tayo so. So, kay dapat kanatod nga job makasupply sa atong mga panginahanglanon. Kanatod siya nga klase nga job mahatag ang atong mga mabayaran ang atong mga bills, no? Ay mo pagid sa punto nga ang atong wants mahatag sa Lord. Then business. So some of us here are businessmen. Nabilang sa businessmen ang kadtong mga livestock, mga farmers, business gyapon na kay nag-investment ka. So pag investing mo, syempre mo ano gid ka mo, gain gid ka, mo ginansya gid ka. So nabilong ka diha sa business. So dili lang kay kanang business nga na ay kanang business sa motor, business sa mga karinderya or uban pa, dili lang na diha. But even sa livestock, no, kanang mga baboy, mga chicken, unsa pa, yung mga gipang baligya. So nabilong na sa business. Mao ni nga mga possession, di na ta una sa land sa pag makatigog ka makapalitag land. No? And now ang mga students man nabilong, of course, sa ministry. Even if estudyante pa mo, mga igsoon, be a blessing sa inyong eskwelahan. Now, so mo na ha ang atong mga possession. This time, so ang atong pag-angkuni ng mga possessions nga kana bitang nakikita dapat nga strategy. No, natin strategy nga maangko nato ni nga mga gipang promise ni Lord sa ato. Una, ang unang ginatong estratehiya, pag mayon kay si Lord nga i-invade na, i-possess na siya ng land, una is obedience. No? Dapat natin obedience, nabangi kong sumpay. Obedience without complaining. Pwede pa mo obey nga nag-complain? Pwede. Pwede ba nga ni-obey ka? Wala ka pa nag-complain through words, pero ang imong heart, imong action, nag-complain. Nagingon ang Lord sa Deuteronomy 28. Actually, the whole half of Deuteronomy 28 speaks about blessing and half would speak about curses. So, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Kanino tugid sa promise sa Lord, no? I will set you high above all the nations. Kung estudyante ka, top 1, top 2, top 3. Kung dili ka maulagi, you are the head, not the tail. Then kung sa business, dapat mo, makita ba nga, grabe, kamatinud-anan sa Ginoo nga iyang gialaganan. No? Although dili siya perfect, kaya na ups and downs in business. Pero makita gihapon sa imong life nga napataas si Lord. All these blessings will come on you and accompany you if you obey
without Murmuring. gusto may dapat i-obey. Ang pinaka number one manggit di ba? Kabalo manggit ta na dili ka tataman malimba ng gudiri. Di na taman sa atong pagsidang, mamati ta sa puno sa Ginoo. Ang pinaka-tanawan pagiging sa Lord is sa atong mga nakatunan is na impart ba nato siya sa uban ng mga tao. So nag-obey ba na-obey ba nato na maka-impart ta sa uban ng mga tao. Ikaduha, boldness, strong, and courageous spirit. Kinsa may maulaw dali mo share sa pulong sa Ginoo. Kinsa may magkurog-kurog. Kinsa may mahadlok na mo share sa pulong sa Ginoo. Ay, Ginoo, isipat na rin siya sa ako, layo pa lang. Ano ka ayo? Or, basing dili siya, say no siya. Dili na lang po, basing kung sa istorya nila, na ipaborn again, di ko ni kuan ba, ni sister ba kayo? Marap ako, ampo na siya. Ano, bitaw? Isa man diri. Bininyo, mamulang, ako po. Bation din ko, naagid happy ka na bitang fear, naay ka ng gitawag na gusto ko obey, pero hindi ko ka-obey. Kaya something anak bitaw. Pero gusto ko na ako i-challenge siya kong self. Na, Lord, please, muna pag-ampo, no? Patabang pag-ampo. Na, Lord, please, tabangin dito. Kagaya ko boldness. May boldness, yung baga dito pag-naong. Kasi bagang-naong diri. Kasi baga ng pag-naong sa lahing. Sa lahing na aspeto. Pero baga batag mga naong in terms mo share sa pulong sa Ginoo. Kaila sister in the Lord, baga kay siya now, sakay siya sa taxi. Dili ka receive kang Jesus ng taxi driver. Minamigyan to niya isa pud ka place nga lingaw-lingaw na gani, na siya taparan ng lalaki, pero tapan po niya yung husband. Uy, nag-apo naman sila. Pero somehow naman naay ka ng envy sa akong heart ba? Ano nabuhat niya tapos ako wala. Kaya kabalo ko, kapag makashare ka sa tulong sa Ginoo, I know ang bandiri, once makapa-accept na kay Jesus, lahi ang bation ng kalipay. Amen? So, gusto ba mo malipay? Ano sa mo gusto malipay? Kung gusto mo malipay, karon dayon, mag-share ka sa word ni Lord. Or, hindi pa man ako kayo, kaya wala ko yung mga kananabalaan. Ina lang ba pabili mo, sis? Brother, di kayo si Lord ay flow naman dahil na. Or kung dili pa dito ka maluin ko nga, pwede ko magpa-pray. Pwede ko ampuan ta ka. Wala di mo dili sa ampo, di ba? Amen. Boldness, strong, courageous. So kung courageous ang sa katao, confident ko siya. Reality bites, na dili kita na confident. Nato na iniglag siya mo, nailan ba nga, niya na siya nga. Maulaw mo kung ma-share sa pulong sa Ginoo, hindi na ko kaya, anak. Tinigil ka isa ka, brother, ha? Suman ka, ano maulaw man ka? Grabe, dili-dili si Jesus sa iyong ginabuhi. Nag-judge na siya. Pero, tanawin mo ang tao, yes, nakain na siya kay Lord, ang atong itang calling, ang atong ministry is to share the Word of God. Pero nakapag-iuban, nga maulaw yun. Whether we like it or not maulaw, that is why naay training. That is why naay mga kanang pagtudlo ay para unsaon. So again, I encourage you, mamapit ka sa training. Ano na ako kailangan training, sister? Kabalo naman ko, maulaw na yun ko. Naampo na lang ka ako. O sige, basta importante ka ng pure ang kasing-kasing nato, nga pure ang motive why we do it for the glory of God. No? Boldness, strong, and kanang courageousness spirit. Nang baga kang now. Makapal ang mukha. Nangilala bita. So, Psalm 31 verse 24, be strong and take heart, all you hope in the Lord. And galing sa Joshua
chapter 1, verse 6, verse 7, verse 9, ikatulog din ibalik-balik ni Lord, be strong and courageous. Be strong and courageous. Pag abot na sa verse 9, be strong and be very courageous. Wala na ako ikutan diha. Para na ako may basa-basahon. Praise God. Next is, where there is boldness and courage, fear has no place. Actually, applicable ni. Sa mga estudyante, asaman mo kanang kulang o courage. Sa inyong pag-present sa inyong thesis, that the Lord be glorified, Ana. Be bold and courageous. And, pag-iwan, Ana, mo shine mo, of course, mo shine po si Lord sa imong life. And magka-interesado sila sa imong kinabuhi. Uy, dapat pa niya na estudyante, no? So, dahil may mangutanan sa imo, hantid may nadayin ka nga, grabe di, ay evidence si Lord sa imong life. So, fear has no place. Ikatulo, okay, nagkuha naman ta, nag-obey naman ta without complaining, and then, na-take boldness, na-take courage, na muasdang, this time, being firm in your decision. There are so many times na yun, na almost every week yun, kaya experience na mo, kung mag-barangay patrol me, naagay ka na bitang mga buhato ng enemy nga, kung pwede din mo na yun. And sa team, red team, ako ang leader. So, kasi pag leader, mag-depende gid ang mga kaubanan na ako. So, kung may kong, let's go, go! Ako ba, galing, kung yun, magaling nga, pwede din ako, mga ano, di na ka, kaya kong reason. Ano, ko, kaya kong reason. Ano, di ba mo nga tagong reason? Ako na kay reason, uban. No? And then, ako niya, abot sa time nga, ako driver na hilantan ko, Lord, usa ako naman may driver. Nga, di pwede isa na kasakyanan. Kay, gamay-gamay na isa ko, Lord, please, ayuha akong bana. Kay, the night before nga mularga, so, naglain ang ginhawa, din pagka-uma, Lord. Nga, tanaw na ko yung dagoy, uy, magita, Lord, uy, na mag-drive siya. Pero kaya pa man niya mag-chat. Alam ko nga, Lord, hindi pwede, Lord, hindi pwede nga. Pwede na good, no? Pwede siya hinggas, good siya. Pwede ko maging firm sa akong decision nga. Dili na lang, mga ka-team, pwede dili na lang tamo dayon. Kay akong driver na hilantan, luwi kayo siya, aluya siya, bitaw. Pero, na-important sa akong heart na hindi man kumpleto akong Saturday. O yun, ka lang, basta laing din, Lord. Ay, kung magiging sila ni Lord, dapat makakuha siya. Kung di mo siya dili mo magay siya mabasong bahala, ipa-drive gihapon na siya. So, naka-drive din siya, enjoy ang pagmingan to sa tungan-tungan to. Unahan sa tungan-tungan. Laligan. Kaya mga itik na nagkuan, nasa kalsada, ang mga kabasakan. So, nakakita ko sa kagwapo sa world. So, ang nature, grabe ang Holy Spirit ba? Na-change ang akong heart into nga, sige, go ta, kay. And pag ato pagin namong laligan, napagin mi nga ilhan, na nakaila kang Brother Albert, nakaila kay Ate Jenny, nakaila kay Brother Roger, ko, wow! Lord, para gini diri, Lord, na naging 200 life group. And moto, so, ano lang, ni-go give me, naging firm sa decision. And then, nagahapon na sa, kuya, ang among sakyanan, kanang dahil tag-iya. So, sa family nga sakyanan, so, ang isa pa kay so na nakahulang, nilas lusong among sabon, ito apa na, apay gipang grocery ko, Lord. Late na sa niya, ani. So, in short, mga 3 p.m. na ni, kape nakahawa. Pero, at least, niabot gid hapon ang sakyanan, so, dili lagi ni hindrance mo, abot gid, Lord, kaya kalma lang, kalma lang. Kaya, musapot na ba dahil, musapot gid dahil mo, kanantoan, kalma lang, kung yung mga Satanas, kung lakaw na ako naagit siya, pero una isa sa akong nabutang reason, na strategy, being firm with sa decision. And napagit ang silingan at bang, never pagit ako siya na share it sa Word of God. Kaya,
nakadawag ka mag-istorya nga, kada hindi daw siya ganun mag-born again, ako. So, noon na, isa ko sa mga inanak ko, Lord, sa mani, karon kay, yung po nga, ate, kagawa ka na taniho, kaya pariban na siya nga. Natasilingan mo hon, kay balikin na nila lang balay, kung nga, naman di ako na, ako heart low, pagkat ako na share, yung mamalhin na sila. So, hindi, kung magbalhin, sa tungan-tungan, lagat ako mata. Kung wala ko mawing, di man siguro na ako mawing diri sa tugtaran na ako, tungan-tungan na ako pa ng barangay nga assignment. Di ko nagpuyo sa ti Angel, Baltasar. Sinayawan, di ay, sinayawan, oo, kung hala, Lord, sinayawan, di naman siya mawing. Pero akong i-challenge akong self, na before siya muhawa, or before sila mang-alsa balutan, maampo ginako sila. Man akong i-challenge akong self. Pero sila magugumugawa sa balay mo na po. So, when kung na-happy pa akong heart niya, sige, kung dili man ka na ako mawing dili, sa kong kapadulong sundun ko. So, perfect. Sinayawan siya. Sinayawan sila magpuyo next September. And then, being for the same decision. So, next, the decisions we make determine the quality of life we gain. So, of course, kung hindi siya, magdepende sa ating decision. Kung mga yung ating decision sa sugod, positive din ang resulta. At kana ang decision, inubanan din na sa balaang Espiritu Santo. Dili na kita-kita lang. Amen? Letter D. Acknowledge the presence of God all the time. Isa sa mga strategiya. Di nato ni pwede nga kanang buhian. No? Joshua 3:14 to 19. Nadi ang word ni Lord. And then naging dari, where there is God's presence, there goes His power and miracles. And then naka-remember mo katong na i-instruct ko si Lord kay Moses. Yan naging si Moses nga, kung dili mo ubalan, Lord, dili na lang pwede mo ato. We will not go without you. No, dili, useless naman gihapon kung wala ang presence ni Lord. That's why, when we invade sa atong mga possessions and inheritance, pangayuan din permi ang presence ni Lord. Okay, ang presence ni Lord, maghatag sa atong assurance na dili ta mahadlok, maghatag sa ato og milagro, maghatag sa ato power, boldness, ang presence ni Lord. Amen. Amen. Importante ni siya. Dili ta pwede muasda nga wala ampo-ampo. Dili pwede nga moadto ko dito sister, ipag-pray ko naman na ako'y adtuan dito sa hospital kay ako siyang ampuan. Pero ikaw mismo, wala ka nag-ampo. Diba? So, importante nga, prepared ka daan bago ka muasda. Amen. Kaya kung namin mga kakulian, di man na maiwasan, pero masinato na to or babati na to ang presence ni Lord, ang protection ni Lord. Amen. And then, letter E, consecrate yourself. So, Joshua 3, verse 5, ingon si Lord, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Hindi kayo makabuhat si Lord ang mga amazing na things. Gusto na amazing ka na mga, wow! No, nakawaw ka, no? Kisa may nakawaw na dili sa imong kinabuhi. Nakawaw na ba sa imong kinabuhi? Nabasin ako yung kanta sa mga pagsulay. Pero kaya makawaw ka sa gibuhat ni Lord. Pero kaya dili man makawaw ang mga tao sa atong kinabuhi. Basi isa ni sa kulang. Consecrate yourselves. Basi naapay nakita si Lord nga dili maayo sa atong kasing-kasing. Good, bermi. Pero consecrate yourself. Ano ba, magpalimpi na gud ta every day. Ano ba yung uban? Ako sa una kanang baby Christian pa ba? Yeah. Pag makasala ko, Lord, pasayo ako sa akong mga sala. Daw di ka na, utro naman sa ko. Lord, pasayo ako sa akong mga sala. Lord, utro na sa, Lord, pasayo ako sa akong mga sala. Pagkasunod na, utro na sa, sige, utro. Ay, di na lang ko mo.
mga ipasaylo, kaya basta kung si istorya ni Lord sa ako. Maulaw naman kung maduol. Tinuod niya nga, di ka kumako. Kaya naulaw ko, ay, mura gihapon niya. Kasi nila akong pasayloon ba, kaya balik lang ako kuan. Balik manggid hinuon sa tinuod rin. So, kana, consecrate yourself every day. Kaya whether we like it or not, makasala kita. Dili man sa words, but ginawan sa mga mata nato. Labi pang rampant ang social media. Daghan, di ka ayaw dito. Daghan, di ka ayaw. Matintal ka. Okay, so consecrate yourself. Pakitapik sa imong katapad, consecrate yourself. Okay, wala na ito mga strategy ha. Ating strategy, obedience without complaining. Obey lang ng obey because in obedience there is blessing. Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Paborito kay nato na ang mga verse. Kanang verse. Then natay boldness, no? Natay courage. And then firm na atong decision, i-acknowledge na atong presence ni Lord, consecrate na ta, limpyo na ta sa iyang atubangan. Now, are you ready? Are you ready for battle? Uy, ano? Hira, di ay ni siya pa cute-cute. Sugero, di ay ni siya mga igsuon. Katong akong gipakita nga video kagaina, dili ra ito sila harsh kay wala man kay nang laban. Ano hilak-hilak ra man tong uban nitong mga mama o kuan. Uban wala lang pero nasakitan na gud sila. Pero naidaghan gid yung mga videos nila ako nakit-an. Binatuhay ang uban gani kanang ang sa side magud sa government kanang maximum tolerance na wa gid sila mapasakitan. Para lang gid kung mga grabe na gid kayo ang mga pangbato kung sa pangbuhaton sa side sa mga illegal settlers. So ang government mo pasirit na dala sila og katong mga dagko kay nga host niya tubig ana gyud na ila or kanang aso bitaw nga ilabi and kung sa na siya na ash tear gas. So kana now so kung pwede wala lang gi mapustila no unsa ba no. Pero kung dili ka ihatag ang land, kipatay yun. And sa time nila Joshua, ay wala tirgas. Diretso asdang, pat yun. Pero naas lagi buhat. Muli lagi buhat sa battle. Atong basahon. Josue Kapitulo 6, versikulo 1. Gisirhan pag-ayo ang mga gamhaan sa Jericho. Ang Jericho is a city, pero naay wall. Dako siya nga city, pero naay wall. Karon, dili makasunod ang mga Israelita. Gusto sila mo invade ana nga lugar, kay mo nagi-promise sa Lord ana nga land. Pero dili sila ka-invade tungod kay dako o wall o gisirad-an sa ilang mga kalaban. Walay makasulod o makagula sa siyudad. Unya ang Ginoo mingon kang Josue, itugyan ko kaninyo ang Jericho o ang hari niini lakip ang maisog ng mga sundalo. Uy, tanan, walay pili pati hari o ang mga kasundaluhan. Ikaw o ang imong mga sundalo magmarcha. Libot sa gawas sa siyudad, makausama tag-adlaw, sulod sa unong kaadlaw. So mao ni ang Jericho na ay wall, mutuyok ra ang instruction sa Lord, magmarcha tanan nga mga sundalo uban ang mga ari-ana. Kaisa lang sulod sa isa ka adlaw. Next, Gotcha. 7 ka pari ang mag-una sa sudlanan sa kasabutan. Kini sudlanan sa kasabutan mo ning Ark of Covenant nga sa unang panahon diha nag-reside ang presence ng Lord. So dala nila ang presence ng Lord. So wherever they go, dapat uban din nato ang presence ng Lord. Matag usa kanila magdalag budyong. Ang budyong is trumpet nga sungay no sa laking karnero. Sa ikapitong nga adlaw, so for 6 days kaisa lang maglibot. Daghan magud sila kaayo niya. Dako bitaw ka lapad ang wall, lapad ang syudad. So, tuyo pang setan ka isa. Day 1. Lapad sila. Pagdapod, sayo bago na po sayo. Day 2, day 3, day 4, day 5, day 6. Sa ikapitong adlaw, day 7. Ikaw o ang imong mga sundalo magmarcha
libot sa gawas sa syudad, makapito uban sa mga pari nga magpatingog sa mga budyong nga sungay, katong trumpet nga made of sungay sa karnero. So, day 1 to 6, kay isa lang magtuyok, but pag abot sa day 7, ikapito na sila magtuyok. Nagtuyok na sila ha, nagmarcha sila, wala sila gibuhat, wala sila nagtabi, wala po sila nag-istorya, pakita na siya yung kakapit. No, wala. Attentive sila sa ilan. Kanang, grabe ang ilang pag-obey sa instruction. Unya, patingugon nila dugay ang mga budyong. Kanang, i-prolong yun ang trumpet. Inig kadungog ninyo ni ini, pasinggita ang tanan ng mga tao o unya, mahugno ang putang na naglibot sa syudad o ang tanan mudali pagsulod sa syudad. So, on the 7th day, kapitupan na magtuyok, and then, pag human sa 7th na pagtuyok, ang tanan ng mga trumpets mo blast ka ng, i-prolong ang pag-blast, anak, singgit dahil mong tanan. Pag singgit nila mga igsoon, silang tanan nanginggit, singgit tayo na gibuhat, nahugno ang wall. Wala pa sila gibuhat, ikaw asal ni singgit. No, gituyok, no, nagsinggit, nahugmak na. So, ang ingon tayo diri, mudali pagsulod sa syudad kay, syempre na mahugmak na, powerless na ditong sa sulod, atake dayon. No? Atake dayon. And kung basahan pa yun sa mga sunod nga mga verses, ihatagid sa Lord sa ila ang Jericho. Now, kita, ito magtuyok-tuyok. Ito magtuyok-tuyok mga igsoon, watay katuyukan. Okay, mo ni ang atong strategy, ang atong battle. Ang atong battle. Sige Chan, ang atong battle Chan. Basaha! Wait, walk, and talk. Sige, tamaglangay. And wait! Diba na atay mga gipangay sa Lord, kini nga mga possessions ato ni maangon. Wait upon the Lord. Magulat kita. Ang tendency na ba sa tao kay dili kita hulat, gusto magdali. Pero ang instruction sa Lord, wait upon the Lord. Ingon ani nga klase nga battle ang gusto ni Lord. Ingon ani nga klase nga pagbisog, dili na magsigiyaw-yaw, dili na magsigiog ka ng, oh Lord, dili kayo pag-ayaw, no? Wait, actually, buta nga to, wait patiently upon the Lord. Pagkita mo wait, pero nagapay complain and murmuring, but this time, wait upon the Lord. Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Paghulat lagi. Inabi, paghulat. Pagkanabiwa kang hulat. Next na po nato, napakigyera, kalimutan, ready na kita sa battle, walk in the ways of the Lord. Ang mga pamaagi, hindi sa Ginoo nga tong buhaton. Isaiah 26 verse 8, yes Lord, walking in the way of your laws, we wait for you. Your name and renown are the desire of our hearts. Kung natin mo sa itong kasing-kasing, nga mo, lakaw sa mga pamaagi sa Ginoo. Ito prayer nga, Lord, please, tudloy ko sa imong mga pamaagi. Gusto ko lakaw, pero mas ko kasay sa imong mga pamaagi. Then tudloy ko, Lord. So makita lagi dato na sa itong mga personal devotion. And then, talk to God alone. Pwede ba sometimes suluhon si Lord? Diligate siya sometimes. Pwede siya na to everyday suluhon si Lord. Nakalagita ra yun. Diyan din sa itong quiet time makita mo. Psalm 145, the Lord is near. Doon ragid si Lord ay, dapat ragid nimo. Lini agani. Na si Lord dapat nimo. The Lord is near to all who call on Him. Tawag lang. To all who call on Him in truth. He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. Tawag lang. Gitawag ba ka ni Lord? Gitawag ba ni mo si Lord? Amen. Hebrews 4, verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence. Again, dapat confident na maduol. O mahimo na tang confident kung na-consecrate na ang atong mga kaugalingon. So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Di na bala ang gamiton para makigyera.
Or dili na ang atong ang kanang magsikitag yaw-yaw, complain, murmur, ang gamiton para maangko nato ang mga panalangin sa Lord. Pero even bitaw sa time sa Israel, katong kaapa sila sa wilderness, nagbagot-bot maging ang mga Israelites, kuha sa tubig, kuha sa pagkaon, may pagnamatay na sila sa Egypt. Grabe ka pa nga magbagot-butan. Pero dito maghihapon sila sa Lord. I have heard my people. That's why tagaan yapon ako sila og mana, water, protection. Pero ayun lang, di lang magbagot-but kay Lord ha. Dito na i-apply, kaya na-appreciate consequence. Talk to God alone. So, iwan anak ang klase nga battle. Dito mga pagpinatyanay nga mga pan. Hindi na siya applicable sa ato ang mga Kristohanon kung na ate gustong maangkon. Isa na gustong maangkon diri nga gipangandoy, no? Ate gipangandoy kaluwasan sa family. No, yes, sige, dili kaluwasan. Gusto ko sakyanan, dalay. Yuta, unsa pa man. Wait upon the Lord, walk in the ways of the Lord, talk to God alone. Sama sa katong gibuhat sa mga sundalo, wala man sila nagsiga naman, nagpaabot naman sila sa instruction kung kung sila sunod buhaton. Then ang mga pamaagi sa Lord ay ilang gisunod. Pag ingon sa Lord nga singgit. Pero pag ingon sa Lord nga ala birahi sa mga pag-ampo. No? Go. Istorya ta sa Lord. Shout for gay kong ilaw, wala may mga words. Hallelujah! Ano, diba? Praise God. Now, atong hinumduman mga igsoon. Next daw slide. Atong hinumduman. Please read everyone. The battle is the Lord's. Dili na ato. Amen. And the next one, fight your battle on your knees. So, ibig kasabot, klaro kaayo. Ito na yun. I-lay down tanan kay Lord. Amen? Amen. And for our conclusion, mga igsoon, nagid ako nga plan sa Lord. We always know this verse and memorize na gaya nato eh. Ato lang yung gihapon sa ligan ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dako nga plano, ano ko makita, Lord, uy, ano mo man na sitwasyon, lisod man, sabta nga naay dako nga plano si Lord sa imong life. Pakiingon sa imong katapat, may dako nga plano si Lord sa imong life. Tuo ba ka igsoon? Jeremiah 29:11. Praise God. Praise the Lord. Dapat ay nakatungan? Amen. Praise the Lord. Let us all stand. Kasi yung gitinguhang nga treasured possession. Yes, family, kompleto na akong family, happy na mi, nakailan na mi kay Lord, na mi mga relasyon kay Lord. Ministry, na nasa ko ministry. No? Dahil na pinabless akong kinabuhi, dahil na pinatouch ng lives. Trabaho, maayaw akong trabaho, maayaw akong pasweldo. Sa uban. And then, business. Okay ba namang business? Makasupport man sa ministry. But not all na naka-experience ko na ana. Some of us na ang yun. Kami, ako personally, namin business. Pero, nag-struggle me. Pero ako gi-pray ng Lord niya, Lord please, gigamit mo niyo ko sa una. Grabe na kong support sa ministry. Pero gi-allow ni Lord ba nga, ma-down yun, as in totally down. And then, I pray to the Lord, please, give us the chance once again na mahimong panalangin. I have an ate in the Lord. Sister na ako siya. Bili mo, sis, main ka na. Grabe ang panimuha, paningtiil, utang diri, utang ito. Nag-deserve ko mamuhatag sa akong tithes and offering. Pero
struggle financially, Lord. Kami lang. Lahat pa di isulod sa simbahan. Yes, sunod sa simbahan. And, Lord, please, give us the financial breakthrough. Wala ang prayer. Pero ang impress sa Lord sa akong heart dito. Lord, nasa di ay, nagkalisod lang ni financially. So, whether we like it or not, or ako mismo, whether you like it or not, Lord, please, samahan, gusto ko katubangan. Kaya kapoy na mag-apas sa mga mayroon nun, sakit sa kasing-kasing. Isa rin ginagawa sa Lord sa ako. Touch lives once again. Share the word of God once again. Kaya bitang, ipailaila ko sa mga tao na ako ang ilang Savior. Sabi mo, God is our rewarder. Rewarder gid si Lord. Gamay lang nga kinabitang di ba kung makahatag lang, ina na sa Bible ko, makahatag lang kang tubig to somebody, ma-refresh ng somebody. It's a blessing na, and the Lord will reward you. So, kung kami nagkalisod po sa ato financially, so once again, begin to touch lives. Alam bang, the Lord has reminded us na magkaroon tabalik o passionate love for God. Wala man din sa ato ngayon ng ministry, kay Kapoy, isuon, kabalo mo gimingaw si Lord. Gimingaw si Lord sa imong pag-alagad nito kanina. Wala may niundang na diri sa ministry. Kung wala mang kaniundang, pero wala ng fire ba? Wala ay tungkol sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kaya mas katagaan ng panahon ang mga pagsulay, mga balatian, uban pa, so once again, begin to touch lives. And ako kayo ni possess the land. Pinatang ato dito sa laking na lugar, dili nato sa Valencia, kaya dagan pa ipang possess na mga lugar. Kaya mga tao nga nanginahanglan kay Jesus. Ang atong prayer na, Lord, make us always available para sa imong guluhaton. Make us always available and obedient, Lord, na dili mag-complain, dili mag-murmur para sa imong guluhaton. And I know, katong giingon ni Lord, consecrate yourself for tomorrow. I will do amazing things. Gusto na ako na ma-experience. Gusto ko pa ninyo ma-experience. Amen. Na amazing things ba? Madili lang kayo, talagang mediocre na kinabuhi. We're not made for that. We are made for kanang kinabuhi nga na ay kadagaya o kalimpay. Hindi lang ka isang kahit isang tuka. Hindi lang ka lang makakaon ng tulong sa isa ka ano, matulong. Ano mag-awas-awas po siya ba? Para makashare po ta sa uban. Ari na mo makashare kaya wala naman ko pwede ma-share para naman sa akong family. Pero hindi naman ako gusto ni Lord na life. Gusto niya is maka-extend ta sa uban. So mga igsoon, I encourage you, this is for the glory of God, hindi para sa simbahan sa General Valencia. No. This is for the glory of God and para makaubay ta sa iyang sugo without complaining. Once again, let us touch lives. Let us touch lives. Hindi na ta magpalayo kung naman sulit sa family, na kung hindi mo siya kaya, then we can help para sa imong kapamilya. Amen? And atong prayer, let us be like Jesus na naay-compassion sa uban ng mga tao. Hallelujah.
Daghan may mga katalaw. Daghan may mga nabuhat na kabubuton nimo pero wala na akong gibuhat. Daghan may mga butang, Lord, na na-miss, oh God. Mga instructions nimo, wala na akong gibuhat. Once again, Lord, cleanse us. Consecrate us by the blood of the Lamb. And enable us, Lord. Enable us to reach out once again. To reach out sa mga tao na nanginahanglan kanimo, Lord God. Dako ang dimension, Lord, not enough, Lord God. Napipila lang ang mga workers. We need more people, Lord God. More people. Compassion. And compassion for others, Lord. Here I am. Father God, thank you for your word. And let those words, Lord God, ma-instill sa among kasing-kasing, ma-apply na mo. Salamat, Lord, sa boldness, sa strength, and sa courage, Lord, na imong gi-impart ka na mo, O God. Ang kang kasidunggan for what you have done sa among taliwala ka. To the glory of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, is we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Patuloy po natin purihin ang Diyos para sa ating journey to possess the land para sa ating amen. Hallelujah! Pumalakpak at magpuri para sa Diyos. Let us clap our hands together. Woo!
we are here to bless the Lord. So it's time to give what is due unto God. And God's command in Malachi 3:10, it says, "Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, is the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough for it." So this verse is a call to a faithful giving and a reminder that God blesses those who honor Him with their wealth. It is a message of hope and that God is faithful to His promise. So, ang kilang yun na atong paghalimon is faith, natay faith. So, natay faith na good action. So, muna ang na ma-experience nato ang blessing the Lord in abundance. So, ang promise ni Lord, He is faithful sa iyang promise. He said, if we give, He will open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. So, there is no room enough for it. So, gusto ba nato ng overflowing? Amen. So, manindog ka, let us pray. Oh Lord Jesus, thank you for your wonderful promise, Lord God. Lord, help us, Lord, to obey your word, and you will bless us, Lord, in abundance. And Lord, we pray, Lord God, sa money na among gathered today, use this money for your glory, Lord God. Thank you, Lord. We give back all the praises and adoration, thanksgiving in Jesus' name. And then, KGP Summit in CDO, August 26, 2024, 8:30 a.m. hanggang sa 4:30 p.m. Registration fee, 170 with lunch and ID. Kikibili na sa mga pinahanglan, 170 and for your allowances. Giving to the temple, tithes and offering first. Nasabutan na rin sa tanan nga mga team na naay amoton nga tag 102 pesos. Ay, 1,200 pesos kada team. Dahil padayon na ko para sa prayer sa men's every Monday, sa women Tuesday 5 a.m. and KDP and yan Thursday, and then soaking kada Saturday. Diyan lang. Mahangin ako gamay nga time para sa dungag announcement. So, tinuod kong giwali ni May nung karon ang journey sa atong church is mga abigid taong mga karag to share sa gospel. Na ako'y part sa akong 5 leader is si Don. And nanangin siya nga uli daw siyang Cagayan o kay ang iyang ikagaw ata is more like dili na maayo ang kondisyon kaya na ay problema sa liver. I think 10 years old ba? 10 years old. And then kung sino ang paistoryahon, parang sa akong pagsamot, gamay na lang ang adlaw nga nabilin sa bata. So, ino siya pastora, dili ko kasayaw kay kanang muli daw siya sa Cagayan. So, ingon ko sa iya doon, please ayaw kalimot nga ipa-accept siya kang Jesus. Kung ayaw pagkaulaw, kay take the opportunity na makadungog pa imong igagaw, ang poesya, kinahanglan ipadawat nimo siya kang Jesus. Because my point is, unsa man ang mahitabo sa bata, luwas siya o langit siya. Kaya ingon anak dito nga urgent na kaayo niya, dili man ta makaadto as pastor. So,
dili lang kinahanglan nga maulaw ta nga naman nakataya ang kaugmaon sa tawo nga imong tabangan. So ingon ko sa iya nga ayaw gid ka ulaw, take the opportunity to share the gospel, ipadawat sa kan Jesus. At least unta may mahitabo, ikaw nga igagaw nga nakailaha kan Jesus, dili siya moingon unya kung magkita mo nga moingon siya ati wala gid ka nagsulti sa ako nga si Jesus di ang makuluwas ako tanawa karon ako sa impyerno ikaw na ang kasalangit. Dili na nimo mabawi ang tanan. Ingon siya, sige pastora, buhaton ako na. Now, usa sa mga gusto na ko ipaabot sa atong tanan usab nga kung naaman tayo suportahan sa mga journeys sa atong mga anak is kana bitaw o kanang butangan natong investment, kana bitaw makapaminaw sila sa pulong sa Ginoo nga mo-grow sila. Kay ang mga butang nga inyong paliton, cellphone, mga sinina, mga lata kana tanan. Pero spiritual things nga imong itanong sa ilaha habang buhay na ilang danon. What do you mean by that? Ang KTB Summit is coming na. Almost 1 year na ako uling gina-encourage sa tanan ng mga ginikanan. Nung kumbaga kung ato silang mapalitan o mga cellphone na mahal, mapalitan na ato sila o mga gamit na mahal. Tapos pag-abot sa KTB Summit, sa KTB Summit, makapaminaw sila mga spiritual things, makareceive sila o anointing, and then mubalik sila sa inyong balay. Mayroon man mo nga wala sila bago, pero dili ko mutuan na from glory to glory na gibuhat ng Ginoo sa ilang kinabuhi. And mo na siyang ginaw nga eternal investment na dili makawat sa ilaha. Amen ba? Amen ba? Sumingon mo nga gasto kayo pastora, pero sa tinuod lang kung inyong hunahunahon ang pagtalong sa ilaha ani nga mga butang, gamay ra na ikumpara sa ma-harvest nila one day. What do you mean by that? Wiskwela sila nga tarong, wiskwela sila nga naguna-una sila sa kalisod o sa pagpaningkamo silang ginikanan, wiskwela sila nga dili magbinuang, wiskwela sila nga muhuman by crook and by hook. So akong encouragement sa tanan nga mga ginikanan, 5 ways. No, isa naman ni katuig nga akong gihangin sa inyo nga kung naamang mo'y suportaan ng mga activities inyong mga anak na makapag-grow sa ila spiritually. No, nga makabanding sila mga batanon nga mga anointed mga batanon nga kanang naay Kristo sa kinabuhi. And usapon do nga kanang gihatag ataha sa tuha nga atong trying movers dili ana sila i-part na mo sayaw dito kay ang victory song gihatag ako sa Bukidnon. So ibahin na ako na throughout the churches sa Bukidnon. So atong worship leader is si Harvey from Malaybalay, and then mga backup singers other churches. Ang atong dili is ang atong bagista na si IDJ o si JR nga atong drummer, and all the trying movers, they are part na magsayaw. So kung ako ginikanan ko, maghilaka gid ko nga magtanaw sa akong anak nga nagsayaw, dili kalibutanon ko, dili pang Ginoo. No, kana bang malipay ka ang imong anak, nakita nimo nga naa sa ministry. So ang paglaga sa Cagayan, ako nang gihatag ang IV, iyan ang plastar, and naaman sad ko, no, provincial pastor na ako. So ang ako lang 5 ways pangitain ninyo pamaagi. Please, kung ako ang yung pamakanon, kung naamag mo'y dapat i-invest kani nga naman it is eternal, dili mawawala sa ilaha. No, so ako kung gi-encourage sa mga ginikanan nga ituklod ninyo inyong mga anak na mahimong part sa ministry. No, mahimong part sa ministry nga mag-mentor. Kasi musugod ko sa dili na ay mga bata na dili maka-open sa inyo ha, pero maka-istorya sa akin. Now, me as a pastor, ni-go down dito sa mga batanon. I-go down ko sa ilang love life, sa ilang mga sitwasyon, kaya nga naman ako yung prayer, nga ani nga church na makatabang ko sa ginikanan, nga yung mga anak makahuman dilog eskwela. May mga panahon na dili sila maka-istorya sa inyo, ha, kay mahatog sila. Pero sa ako, mga pastor, maka-istorya sila sa ilang problema, sa
ilang sitwasyon. So, kalipay na ko na, nga makita na ko nga mga batanon sa church magpagamit sa Ginoo. So, please, ayaw po mo pagpadaw sa inyong mga nakadili man pastora. Push your children. I-post ninyo na, mag-ministry ka. Mag-active ka sa bulaton sa Ginoo kay ano. Kung naamay, dapat hindi mawala sa ilaha. Kanang makainom sila masalamat kay gamit ko sa Ginoo. Amen? Amen. So, mga ginikanan, coming na ang atong ATV Summit. And find ways, no? Makalabang, Lord, gusto na ako, kung wala kay kwarta, Lord, gusto na ako mapaapi lang akong anak. Somehow na sila'y makatunan dito. Somehow. Na uban gali diha nga dili pa pwede ilang mga anak, gusto gali ipaapil. No? Uban excited na. So, gamay ra gid kay ang gasto ana. Gamay ra kayo. Rest assured na kung naga sila dito, lagi sila magawatan. Sa tanan nga mga KTV na nagsige nag-appeal dito, makaingon gid ko nga ni-grow gid siya na mature gid sila, no? Gusto lang na akong ipataas ang Ginoo sa kinabuhi sa atong mga KTV na nagsayaw, gadibo sila, gapray sila. Malipay kay ko nga magtanaw nga sa una nga gagmay pa karon labaw na sa ako kataas mga dalaga, mga gwapa pagid kaayo, wala akong gid sila ayaw mo pagdali kay grabe yung mga gwapa. Kalawayan ng mga lalaki sa ilang kinabuhi diha mga tapat-tapat, no? So dili yun dapat kung labayan kang I love you, batuha day upan. No ano ba? Ingon na kang I love you, ayaw yun. Ano man? Bisa yung mga ginikan makaingon nga dili na ko gusto nga akong ma-experience kanimo. No? So, pag mabot ka sa punto nga ma-disiplina na ako inyong mga anak, rest assured na para na sa ilaha. Di na pang personalan. Amen ba, mga ginikanan? Push your children to be part in the ministry. Amen ba? Amen. Ayaw mo pagpadaon na, di mo siya ganang pastora. Ituloy. Kung sa may inyong gusto, one day matingalan na lang mo na inyong mga anak nagabarkada. And mind you, di na ko gusto maudlo itong nahitabo sa jail balance siya kanakay sa kabataan kung dili at the age of 13, di patay sa iyang uyab, pinaka-uyab sa iyang gangster. Ingon ko sa kong kawalingon, modaan dito sa mga batanon, kung mukampi sa ako, ginikanan, tabangan ka mo. Pero kung ang mga ginikanan, may magpastora, off ka kay akong bala sa kung anak, wala ang problema, anak. There's a history in this church na nakapadugmok kita kung kasi-kasi. Anak ko din ang ko gusto nga makitabo to. Wala kung naa sa ministry yung anak maghilabot dito. Pero kung wala siya sa ministry, hindi siya mapagamit, wala ko'y problema. Pero kung naka sa ministry, meaning willing ka nga magpahilabot, willing ka nga magpakatol. Nga naman, kung desire na mahimo mong blessing. Pero gusto na akong ipaabot sa inyo hang, bisa kung saan na ako ka-estricta, kung naay ang inyong anak o ang someone o ang young people o young adult mo decision para sa kawali, wala ko ko'y mahimo anak. No, nakain ko, Lord, I've done my part, pero kung mabot sa punto nga mo decision din nga batanon nga magdinaot din sa iyong kinabuhi, hands up ko. At least ko, Lord, I've done my part, one day hindi ko mabasol nga naman dibuhat na ako ang banan. Amen ba? Amen. So, salamat sa Ginoo. Gusto na ako nga makita mga KTV na kalang magiguban sila sa Region 10 maguna, Region 10 wide kita siya. So, usa na sa mga ginaabangan nato nga mga buluhaton sa mga KTV. Now, gamay lang po nga ma-remind, gusto na ako nga i-meet no, ang mga i-meet sa mga team leaders ng kada tribe, kada team, kasi para ma-lay down nila ang goals karon nga bulan, pila ka first timer ang inyong dad-on kada bulan, pila ka life group ang inyong i-open. Kung unsa inyong dapat buhaton karon nga bulan. So, mag-abdi na gid og mga life group. No, katong mga nawin atong August balikan dito. Balikan dito nato kay sayang kayo lang ang kinabuhi. And lastly, katong giving to the temple, dili lang mga team leader. No, kung nabilog ka ani kay gusto na ako nga i-innovate ang atong mga pouches kanang butanganan bitaw natong mga tithes and envelope. Gusto na ako na nga i-innovate ng order ta. And then natin mga butanganan dito sa gawas, meaning to say, mabalaan na mo kung ang imong sobre, nalimtan mo sa inyong balay kay bakante ang imong pangalan.
So, kada butanganan mo dito, ganang butanganan, kunyari, Abrahams. So, na-appoint pouch, ang akong pouch, na-appoint pangalan na Abrahams. Miss Abraham. So, ibutang na dito, kada Sunday, kung sulod, kuhaon na. Kung wala ang imong pouch, bot pasabot, mamonitor man na muna. Mahibalaan na mo nga wala ang imong pouch. So, mag-istorya dahil ta kung pwede akong penalty-an na. Itong joke lang. Nga naman, nindot mo ko ang pouch, nindot sundan ng porta pamalingki, nindot yun. Nindot yun kay naay pangalan na JRL, ano din mo, personalized din mo niya. Nag-order niyo katong temporary nga butanganan diha na transparent na makita gyud. So parang personal nimo nga pag sulod mo diha na ang imong pangalan. Pero ang suggestion ng family, muna na to, galing na to family. So Jenny and Elmar isa, kung nag-isa-isa mo lang sila ni Kuan, ng mga bata, so isukso isa ka pamilya dito. Pagdili kay pakalas. Okay? So, naatay goal karon nga bulan. Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. 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 So, salamat sa Ginoo sa kada usa. So, ang kada team is 1,200, which is gamay ra gid kaayo na. Kung na kung tabangan at tanan, actually kung magtapok mo karon, maghatag mo mga papel-papel sa mga kada member, mahuman na ng 1,200. Next week ata mag-abot na din ng atong pouch. Okay? So, kana lang, and I pray na atong mga KTV ready na sila para sa ilang victory dance, no? Alo KTV Summit. KTV Summit. Salamat sa Ginoo nga by the way, gusto din ako ning i-take ang opportunity nganong na sugdan bitaw o kanang nasugdan bitaw og tuon ang atong mga KTV nga nasugdan sila tulo. Ako rin na si ate. Okay, patindugan sa nato from JL Kabadbaran. Tindog sa atin. Praise God. Anak siya ang pastor from JL Kabadbaran and medyo na busy na siya sa school sa tenyo. Actually, sila na nga grupo ang nagtundo sa ilaha from the very beginning. And then, panahon na nga ka na kinahanglan na sila manikamo sila kaugalingon. So, makita na ako nga, ultimo mga bata, gusto na mo sayo, sumahappy kay ko. Thank you, ate. Thank you, kaayo. So, salamat sa Lord na napurma din ang atong trial. Ako sa whole bukid ng kita pa ang nakapurma sa trial movers. So, I hope na daghan pag-yod. Kinahanglan tag mga instrumentalist karon kay si Aaron na nasa Cagayan. So, kinahanglan tag mga gitarista, kinahanglan bahista, kinahanglan po tag mga KTV o youth ng mga worship team. No, ka mga worship leader, ato mga worship leader, yung mga ano sila, mga hamtong pero mga kasing-kasing. Pero gusto gid ko ka ng youth generation, no? KTV nga worship leader, KTV nga backup, kay parang ay rock gamay ba, di ba? Rockista kay. Ang ato magong team karon puro ni sila mga madam, mga madam kay sila, yung mga motherhood na kaya. So, ako prayer ka lang mga rockista bitaw nga mga yung generation ko mga magubak din ang mga suga kung kay grabe ka anointed, no? Ana, so kung ikaw na avail na sa ministry na gina-offer ni Lord para sa imo ha. Amen ba? Amen. Amen. Last na lang, manindog na ta. Okay, manindog ta. Last na lang, last week nagkaroon ka ng balita. No, I don't know kasi nakala ni Pastor Annalisa Hakutin, nakanhin na siya rin sa tuwa. Pastora na siya sa JIN Igpit. And ato may aging Merkulis ba, Martis ata, no? Naugdaw ang iyang simbahan. Naugdaw kaya ng gabi, nag-practice ang mga worship team. Pero ang iyang ingon, ipaibot man daw niya tanan ang mga nakasaksak niya pagkakadlawon. Grabe na ugdaw yun ang JIL Igpit. Wala, islay na po ni Bisan isa. And then, naghatag og memo si Pastor Silver sa JIL Mindanao. Pwede ba tayong magtanong? Tapang lang nato sa JIL Igpit, any amount. Even ang mga bata, kung gikarit, tamoy piso, ihulog ninyo. Nga naman makatabang ni para sa itong JIL Igpit o Pastora Annalisa.
Amen ba? Any amount nga akong mahatag ha. You know, dili masunugan. Dili din sa'yo masunugan. Amen? So, as we sing our closing song, I encourage everyone, magtanong ta kay na great na harvest. Amen! Amen! Hallelujah! Lord, salamat share sa inyong pulong na si ay may panalangin siya o kanyang pamilya kanyang barang na si Lily. Lord, protection niyo sa inyong balaan o gamili nga dugo sa among pagmamauli sa temporaryo na pagpuloy-anan nga safe and secure. We give you honor, praises, and glory in